Okay, eto po, eto kasi hindi ko sure kung ano po ito, kung, sa bago pong kaso ni Culaong, etong pinapakita na QR code nitong si ano, si, Food Genius. I'm not sure, kung ano, kung yan na ba yung kaso ngayon. Ah, Ngayon po, 'pag kinlik mo kasi yan sa Google Lens, ito, papakita ko sa inyo, Google Lens. I-click natin. Ang lalabas nga po diyan ay yung PNP e-warrant website. At ang lalabas po diyan, ito pong warrant status, ayan, serve. Yan po yung lalabas diyan. Warrant status serve, ayan, suspect status Norman Mangusin, at ang nakalagay nga po ay bail posted. Hindi ko sure kung eto po ba ay ano, kung eto po ba yung sa kaso na ni MG. Hindi ko sure, eh. Kasi wala po nakalagay na case. PNP e-warrant.com. Tignan natin kung meron bang option yun. Kung meron bang, yung, kung pwede bang ano. Hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng ano, hindi siya pwedeng pasukin. Kasi dapat ano ka, taga-court ka. Hindi pwedeng ano. Ayan, PNP e-warrant. Di ibig sabihin, nagamit ni MG ni FG, ni Food Genius ang kanyang ano, kanyang tawag dito, connection. Login as court. Yan ang nakalagay, eh, oh. Login as court. Ayan, wala. Hindi natin mapapasok, hindi natin makikita kasi ano pala yan, naka-ano siya, nakatago. Pero ang makikita nga po diyan, yung pinapakita ko kanina sa thumbnail ko, ayan nga po, nakikita niyo diyan. Yan nga pong warrant status served. So ibig sabihin si Culaong nakapagpiyansa na ba? Kung ano, kung ito ay kaso ni Culaong kay MG, 'di ba? Ibig sabihin, na-serve na yung warrant of arrest. O baka sumuko ng pusa si Culaong. Maya-maya magtaw at pandesal andyan na. Tama, Ate Virgie. Portal yan, sabi ni Julius. Ang titibay niya sa puyatan. Okay, nalingat ako. Rocket Sevilla, kailan kaya babaliktad si Friendly Ghost, Kuya Mac? Yan, hindi natin alam. Manifest na natin by February, magsasalita na si Casper with MG. Pwede. Tumilaok na naman mga manok ko. Ayan, sabi ni Ate May. Paano niya kaya babayaran mga bodyguard niya na napakarami ngayon? Hindi naman po awesome. Hindi naman araw-araw nasa kanya yun, eh. Noon lang isang araw lang yun nung sa MOA lang, yun lang yun. Michelle, napanood niyo ba video ni Culaong? Tinawag niya Almorana si Ian. Pagmumukha na mas malala pa sa Inalmoranas. Dr. Common, ako rin parang naka-hide din. Kanina pa ako nagko-comment. Ay talaga? Okay, nakita na kayo ni Malupitan sa personal? Hindi pa po.
Julius Leones. Hindi pa po. Bakit? Okay, Glide Castro, Hunter Alexander, pwede makita yan, boss warrant ni Kulaong Hunter card. Oh, okay. So dito, hindi natin mapapasok. Pero 'di ba, sana kasi ito si Ian, madaling mahuhuyo 'to. 'Di ba? Madali tong mahuhuli. Bakit? Kasi si Ian, ano naman eh, pag ganun-ganun lang sa bahay niya eh. Pag ito tinrabaho ng mga warrant officer, madaling mahuhuli si Ian. Napakadali lang. Si ano pala, sorry, hindi pala si Ian, si Casper. Napakadali lang mahuli ni Casper. Ang tanong, bakit si Casper, meron na palang resolution at baka lumabas na ang warrant of arrest doon sa Laguna, bakit hindi alam ni Kulaong? Ang sabi ni Kulaong, marami siyang tauhan, marami siyang abogado. Diba? Diba? Bakit ganon? Okay. Kaya magtataka ka dito. Kung ako si Casper, iiwanan ko na kagad si Kulaong. Yung malaman ko pa lang, ay boss, ba't ikaw, ano ka na, bail posted ka na, bakit ako hindi? Diba? Kaya kaya halatang-halata mo si Kulaong, walang pake kay Casper. Yung si Kulaong. Sarili lang niya iniisip niya. Hindi naman. Actually, kanina nung naghapunan ako nagkape kasi ako eh. Ito, ano ba itong kay Ramil Coriano? Ito. Puntahan na natin to. Santiago de la Cruz, ayan, good morning po. Wala nga pa kay sa magulang niya, kay Casper pa kaya. Tama, Granny Gu, sabi ni Kulaong, malinis balat niya. Walang tato. Oo naman, puro galis lang. Baka may psoriasis, Kulaong. Kasi nung nasa kulungan yan dati, nagre-reklamo yan sa kate-kate. Baka may bunin lubog. So, ngayon, puntahan po natin tong video ni Ramil Coriano kay Kulaong. Pero takpan pa din natin kasi ayan. Idol, malapit na si Makaogag malamang. 2 hearing na kami. Resolution na yun. Kung ibibigay ng Diyos sa pagkakataon na mawaran yan, iwan ko kung may bail yun. Malamang meron. Pero may kulong yun. Kasi above 6 years yun. Yung magiging sentensya doon. Yung tanungin mo yan sa mga abogado mo, Makagago. Huwag ka stress na stress. At saka bago mo ko banatan, Makagago, siguraduhin mo na yung ititira mo sa akin ay bibili ng tao. Magtataka ka, huwag ma-stress. Ako talaga hindi ko nakikita si MG na nai-stress. Grabe nga ang tawa ni MG kapag nagbablog na kay Kulaong, di ba?
tawa din ako ng tawa kapag nagbablog si MG eh. Nung nagre-reaction tayo dun sa huling upload ni MG, di ba? Tawan-tawa nga ako eh. Hindi ko nakita ng stress si MG. Ewan ko, may nakikita si Kulaong talaga na hindi natin nakikita, no? Sabi mo, sinabi mo pa, nakakasuhan yung biktima ni Susan. Pero si Susan, hindi dahil sa privacy. Inang-ina mo. At least ako, bago ako magsalita, may abogado nag-a-advise sa akin. Eh, talaga? Kung may abogado nag-a-advise sa'yo, Kulaong, bakit ka nagla-libel? Bakit ka nagsasalita ng mga libelous? Sabi niya, basta may resibo, maging vocal ka, no problem. Hindi nga lang yan matatapos, pero Eh, bobo ka pala. Pinakita ka ng resibo, bakit hindi mo inaral na yung resibong pinakita sa'yo ay July 2025 pa at hindi December or January? may resibo ka. Ayan, kompleto ako ng resibo, taka. Di ba? Sabi ko sa inyo, bobo yan si Kulaong eh. Akala niya, porque may pinasa lang sa kanya na mga ebidensya kuno, na na-scam sila kuno, ng pekeng lawyer kuno, aba, may lisensya na si Kulaong na questionin si Sabi at i-implicate si Boss MG. Yun ang akala niya. Kasi nga po, ang utak ni Kulaong, ang laman, upos. Tinangay ng hangin, pumasok sa utak niya. Paano mo babaliin yan? Ayun na, pinakita ko na nga sa inyo yung mga resibo, bobo neto. Di ba? Paano mo sasabihin yan? Paano kakasuhan ang biktima ni Susan? Pero si Susan, dahil sa privacy, hindi. Kita nyo? Diba? Yun din yung sinasabi niya eh. Yun at yun. Paulit-ulit. Hindi niya kayang intindihin yung sinabi ni MG. Kaya niya kakasuhan yung biktima, ni Susan, ay dahil sinisiraan si MG sa SOCMED. Cyber libel. Pero naawa nga si MG, di ba? Hindi na daw niya kakasuhan. Ngayon, ang intindi ni Kulaong, kakasuhan ni MG, yung biktima kuno ni Susan Yance, dahil kinakampihan ni MG si Susan Yance. Parang ganun yung gusto niyang pakahulugan. Bobo. Baka kasagwat ka. Ayun. Di mo mabanatan di ba very vocal ka? Diba? Baka kasabwat ka. Pero nung isang araw, ang sabi mo, Kulaong, may cut si MG sa bawat OFW na naloko. Di ba? Sabi ni Makadede, nagkakagulo na sila, masyado ng halata sa ibang tropa nila, yung ibang tropa nila na umalis na, hehehe. Sabi ni Jacqueline, pwede po ba next time mag-live kayo sa farm nyo? Yes, I will. Gusto mo makakita ng live ko sa farm ko? Eto, yung pinakita ni Bakagago, ay ni Pujijus na JL, sa farm ko, eto, pakikita ko sa'yo. Pakikita ko sa'yo. Ang tagal naman. Ayun yung farm ko. Ayan. Ayan. So, kasi baka makapiright eh. Bobo talaga no? Sarili mong video, ikaka-copyright mo. Bobo. Pinabantayan ko sa polis. Nakiusap, sir, baka pwedeng alagaan na lang namin. Wala tayong usapan. Wala tayong usapan. Akala kayo na kung anong gagawin nyo.
Basta taon-taon, ito ko ng tax ko sa aseso. Taon-taon, update ko ng taxes. Kapag oras pa na ipang-bulldozer ko yan, lalayas kayo. Okay, sir. Hindi, O, ayan. Ayan na, hindi ko na kailangang i-live. Pinakita ko na sa'yo, Bobo. Hindi naman yan ang katibayan na kailangan mo ipakita kung may firm ka talaga eh. Titulo ng lupa na nakapangalan sa'yo. At yung binabayaran mong amilyar na nakapangalan sa'yo, yun, maniniwala kami. Pero yung ganyan lang, kwentuhan lang, kwentong barbero lang, mga kausap mo, kinukwentuhan mo, sinasakyan ka, ay ala, hindi yan katibayan. Bobo. Teka, baka meron pa. Hanapin siguro sa palaisdaan. Natin yan. Idol, nakahanap ng katapat si Makaogag for awareness ko, no? Yes. So, paano naman po naging awareness yun? Ano yung sabi mo, baka gago? Kakasuhan yung biktima ni Susan. Pero si Susan, hindi mo kakasuhan dahil nakapokus ka sa akin. Ang ina. Nagtatanong ka ba sa abogado mo pag nagsasalita ka? Bobo, no? Hindi naman naagrabyado ni sabi si MG. Ano yung gagawa lang bigla trip kong kasuhan si Susan. Kasuhan nga natin to. May nagrereklamo mga OFW, kasuhan nga natin yan. Pwede ba yun? Hindi ka naman naagrabyado ng tao ikaw magkakaso ka. Hindi ka naman naagrabyado, hindi ka naman naperwisyo. Tumulong pa nga sa iyo eh. I could not see any logic in there, Kulaong. Napakahirap intindihin. Ano ba yung logic nun? What does that mean? What does that mean? Delayed. What does that mean? What does that mean? Pwede ko po ba tulungan ni Mami Jupeta sa problema mo? Pwede ka po ba tulungan ni Mami Jupeta sa problema mo? Ay, maraming salamat to. Yang ginawa mong pagpapalipad na yan, nakatulong ka na sa akin. Okay po ako. Maraming salamat po sa inyo. Di ba? Alam mo, Makagago, biktima na nga, kakasuhan pa. Ha, sabi ni Makadede. Magandang gabi, Idol, sabi ni Ishin Santos. Magandang gabi. Diba? Bobo, no? Kahit na nga ba biktima ka pa ni Susan Yance, huwag mo siraan si MG para hindi ka makasuhan. Huwag mo i-remarks ng libelous sa mga comment, sa mga post para hindi ka makasuhan. Ano yun? Porque biktima ka kuno ni sabi, may lisensya ka na para siraan o banatan si MG. Diba? Medyo may pagka malabnaw talaga. Magandang gabi rin, Ishin. Di ba? Biktima na, kakasuhan pa. Asa na pag-uutak mo, kinang ina mo? Putang nakakagigil tong hayop na to, no? Harap talaga magmura. Wala namang ginawang masama kay MG si Sabi. Anong gagawin ni MG kay Sabi? Wala namang ginawa. Tapos dahil ayaw banatan ni MG si Sabi dahil nga wala naman talagang ginawa sa kanya masama at hindi naman napapatunayan na meron talagang kaso o merong ginawang masama sa mga OFW si Sabi, ang dating kasi tinitrigger nila si MG. Gusto nilang i-trigger na magalit. O, ganito ginawa sa amin ni Sabi, ganito ginawa, ito ang pambubudol sa amin, ito ang mga ebidensya. Ano yun? Babanat ka, kukuda ka ng wala kang valid reason o wala kang kahit anuman lang na ebidensyang matibay na magpapakita na totoong nabudol kuno ni Sabi itong mga OFW na ito. Ayaw nga ni MG ang patulan. Yang issue na yan. Alam niyo sa totoo lang nakakagigil. Bakit mo kukondenahan yung tao
Gayong wala namang ginagawa sa'yo masama. At ang kino-question, yung pag-shout out ng pre-legal advice na wala namang bayad yun. Hindi naman makakakuha ng pera doon sa pre-legal advice. Legal na payo, libre, walang bayad. Masarap sungangain ng ilong nitong si Kulaong, ano, yung isang kamoo mo ipapasok mo sa butas ng ilong, dudukutin mo yung utak. Wala nga pala utak. Biktima na raw, yung biktima raw ni Susan, kakasuhan. Tapos si Susan, hindi raw dahil nakapokus siya sa akin. At dahil kay Susan, may Kasi nga bobo ka. Kulaong. Alam na ba asawa ko? Makagising pa eh. Gusto kong magmura dito eh. Bobo ka kasi Kulaong. Hindi mo ba nagigets na yung na biktima ko nun ni Susan, sinisiraan si MG sa SOCMED. Yun ang hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang intindihin. Sinisiraan siya sa SOCMED. So sinabihan niya, naawa ko sa'yo, hindi kita kakasuhan. Pero kapag hindi ka tumigil, kakasuhan ka na. Parang gano'n yung salita ni MG. Kasi nga alam niya, biktima din eh. Biktima din. Naiintindihan niya. Pero di ba nga, hindi yan lisensya para i-post mo ang isang tao at sinisiraan mo. Porque hindi ka lang sinabayan sa kapritsyo mo o sa kagustuhan mo. Sisiraan mo na. Yung mga bobo naman kasing mga nabibiktima daw kuno ni Susan. Bakit gusto nila? No. Hindi ko talaga makita yung logic na nabudol sila ni Susan kuno tapos gusto nila si MG magalit din kay Susan. Ano ba ang kinalaman ni MG sa buhay ni Susan o ni Sabi? Wala naman. Sarap magmura. may data privacy. O kininam, obligasyon nating Pilipino. Ulitin ko makagago, itanim mo to sa kokote mong bugok. Obligasyon nating mga Pilipino, lahat tayo sa malayang lipunan, na tulungan ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas, ang ating mga kapulisan. Obligasyon natin na tulungan ang sandatahan lakas ng Pilipinas para sa kapayapaan. At obligasyon natin tulungan ang ating mga kapulisan at lahat ng law enforcement of the law para madakip at mapagbayad ng pagkakasala ang lahat ng kriminal na nagtatago sa kamay ng batas. Naririnig mo ba yan sinasabi mo, Kulaong? Naririnig mo ba yan? Hindi ka ba kinikilabutan, Kulaong, sa pinagsasabi mo? Five years kang nagtago sa batas dahil sa kaso mo na human trafficking. 5 years. Alam mo pala yung obligasyon na yan. Bakit hindi mo sinuko sarili mo? Bagkus ang ginawa mo, nagpalit ka ng pangalan. Alam mo palang may ganyan tayong obligasyon, Kulaong. Ba't ka nagtago? Ba't ka nagtago ka sa pangalan Francis Leo Marcos? Nagpanggap kang Marcos, nagpanggap kang mayaman. Nangarap ka pang maging senador. Pero alam mo pala yan. Di sana in-apply mo muna sa sarili mo yan. Nung ikay wanted sa human trafficking. Sam, pambili ng, daming zero. Sakong bigas. Ayun. Salamat, Sam. Actually, kanina nga, bumili nga ako bigas sa sa
bigasan dito sa aming palengke, double diamond. Medyo tumaas yung bigas nung nakaraan, 1-1 na lang yun eh. Binibili kong bigas in double diamond, minsan sinandoming. Sa SNR, nakabili kami sa SNR, 1,050 lang na sinandoming. Kaya lang, ayaw ng asawa ko yung sinandoming kasi buwaghag na buwaghag. Masarap siyang isangag, pero sa sinaing, ano siya, matigas, parang ano siya, buong, ano siya, buwaghag. Yung double diamond yung binibili ko, nagmahal, 1,250 na. Thank you ha sa pambili ng bigas. Eto si Kulao, magaling magpangaral. Yun ang ano eh, dito kay Kulao. Magaling magpangaral, mga words of wisdom. Pero hindi naman niya kayang i-apply sa sarili niya. Na merong existing warrant of arrest. Ikaw at Labas mo Kulao yung warrant of arrest. I dare you, inahamon kita. Ilabas mo yung warrant of arrest. Eh puro kabunganga na may warrant of arrest. Eh si Food Genius nga, basta may makita lang, kahit mugshot lang, nilalabas eh. Eh ikaw, warrant of arrest na hawak mo. Para dyan sa sinasabi mong hindi tunay na abogado kuno, eh bakit hindi mo maipakita yung warrant of arrest? Hindi ka ba sigurado? ikaw, anong ginawa mo? Inendorso mo pa, pinagmalaki mo pa, kaya kasalukuyang pang nambubudol yung kriminal na may warrant of arrest. Oh, bobo ka pala, eh di pahuli mo. Ikaw ang magpahuli. Kayo ang umaksyon. Bakit si AMG ang sisisihin nyo? Bobo. Tapos yung biktima pa kakasuhan mo? Oh, eh bakit hindi ba pwede? Bobo ka ba? Eh naibilos ang mga post nung bobong nabiktima na yun. Sama-sama kasi kayo mga bobo. Yun ang hirap sa inyo eh. Bobo kayo. Pag nasabihan kayong bobo, magagalit kayo. Eh bobo nga kayo eh. Asan ang kukote mong hindro? Nasa ng utak mong hayop ka. Ikaw pu, ikaw ikaw bubuk ka. Nasaan? Sarap dukutin sa screen nitong hayop na to. Bobo. Kinangin ng tuwasan kaya utak nito. Ikaw kaya, nasan utak mo no? Sana madali na naman to ni Mrs. Torres eh, para mapahiya eh. Oh, eto. Ayan, sabi ni ano yan, ni Kabel Muhammad. O ayan ha, pinin ko yung comment para mabasa mo, Makagago. Boss, Bugok, hindi nanonood sa'yo yun. si Makagago nakapokus sa'yo, pero content na naman ng ibang sisirain. Pero si Sabi, hindi makontent. Ano yun? Sabi nitong isa, hindi ka naman mayaman, tricycle driver ka lang. Wow, salamat! Salamat! Okay yan. Thank you. $2 din yan eh. Oh. Ano? Paano mo sasagutin yan, Makabaho? Hindi mo makontent si Susan dahil privacy. Tapos yung biniktima ni Susan, kakasuhan mo. Paulit-ulit ka, putang ina mo. Pesting yawa ka, butiking Pasay. Lahat na sinasabi niya kay MG sa kanya, lahat bumabalik, tamang-tama sa kanya. Oo, May Valdez. John Robs, pag nga pala nakita si Kulaong, mapapamura ka na lang talaga kahit tulog ka. Okay, Ate May, kala mo talaga bibigyan niya abogado yung lumapit sa kanya. O yun nga eh, hindi naman. O parang piratang CD pa ulit-ulit. Kuya Henry, sabi ni Ate Virgie, pag naumpisahan na kasi hirap iwanan, di ba? Ate May Alcantara, sarap talagang sarguhin ng uso. Ewan ko, Ate Pink Butterfly, sarili niyang video, baka daw makopyright siya. Ganun siya kabubo, ganun siya kamangmang. Ha? Opo nga po eh, tulad nito, another 4 hours quality time naman. 4 hours na ba? Oo nga, 4:20 na pala. 4 hours and 20 minutes na pala tayong nagkukwentuhan dito. Ako nga lang pala nagsasalita. Kayo nagtatype. Lang niya. Ay nako. 4 hours and 20. Ito yata pinakamahabang kulaong time ah. Okay, Ami Bell, lol, hindi ba yung KL ang inuutangan, JL yung kanyang inuutangan, hindi siya pinautang, huling-huling
copyright, meaning hindi kanya ang video. Jessica Dambrick, kung may mga business pa yan, nagbabayad po ba yan ng tax? Wala pong business, kaya po hindi rin nagbabayad ng tax, Ate Jessica Dambrick. O, lupa sa kuko. Lupa sa kuko ang meron siya. Eh, naggupit naggupit na ng kuko, nail cutter. Ala na. Nako. Wala ng lupa. John Robs, bigla nagkaroon ng farm. Eh, mas bagay dyan kay Kulaong Quadra at bagay siya doon. Ate May, sa harap ng camera na lang yan, ma-heart attack. O, Leonardo Pablo, Boss Mac, baka pati dagat sabihin ni Kulaong sa kanya. Tagasan po kayo? Leonardo Pablo. Kay John Robs, Malga po, aquarium nga, wala siya, fish pond pa kaya meron lang yan si Kulaong. Toneto niladang. What does that mean, Ate Pink? Ate May, paanong nakahanap ng katapat si MG? Nang alin? Katapat na nag-uulyanin, sarap pektusan sa bungo, duldul. Oy, Kuya Richard Mansilungan. Ayan, hello po. Ate Pink, what does that mean? Does that mean? Mama Kay, kalma lang, maktalo asar dyan kay Kulaong. Nagigigil kasi ko. Nakakabuisip po talaga ang itong hayop na to. Sarap talaga sa pakin. Okay, Osam, walang lupa yan. Wala nga binabayarang property tax. Kaya nga. J-Bugs, nakakapanginig ng laman ang pag-uutak ni Kulaong. Masyadong mahina ang pag-uutak. Talagang hindi marunong umintindi. Eh, buti pa palang ang nanay ko. Taon-taon nagbabayad kami. Di ba wala na po nanay ko, wala na tatay ko. Tita ko ang naglalakad nung amilyar, tapos inaano lang sa amin kung magkano yung babayaran. Ate Michelle, ayan, yun na lang yung gawin nyo pag magkita kayo. Ano yun? Isubo? Flash. Overkill. Halos 2 hours na vlog pa ulit-ulit lang sinasabi. Mananawa din tao dyan. High blood check, Boss Mac. Hindi naman ako high blood. Ako, asthmatic. Asthma ang sa akin umaatake. Dumating din yung pinag-grab kong Jollibee sa ayun, ang galing Dumating din yung pinag-grab kong Jollibee sa McDo. Kain po tayo. Masarap sana kung yung Chowking na pinabili mo sa KFC. Dita Kabusaw, nag-aaway-away na nga kayo. May hinihingaan si FG para kay The Kings tapos di yata nagbigay. Nagalit si Atty. Sabi. May hinihingaan si Fuji News para kay The Kings tapos di yata nagbigay. Nagalit si Atty. Sabi. Okay. Hindi naman po kami nag-aaway-away. Ate May, hirap pa naman mag-file ng kaso na walang matibay na ebidensya. Sa fiscal pa lang, dismiss na. No reasonable doubt. Tama. Ate May, kumakain din ako ngayon bago matulog. Okay, Layumi, ang nakakapagtaka, nakasuhan siya ng anti-alias pero gamit niya pa rin. Kasi nga po, sa lower court yon sa municipal trial court yata, original trial court. Iaakyat yan sa Court of Appeals. Tapos, saka pa po dadalhin yan sa Supreme Court. Okay, hanapin natin ang logic. Mama Kay, obligasyon pala, mauna ka na magpadakip. Di ba? Ate Bergie, 4 hours away ang Jollibee sa amin. Layo. Kuya Sok Espiritu, hello po. Okay, thanks Osam for sharing your blessing. Thank you Osam, salamat talaga sa mga pakulay niyo po. Glenn Magramo, kapal ng mukha, sarili niya kinakausap niya. Brian De La Cruz, tama ka Kulaong, kaya ka nga pinagkaisahan ka na para matigil ka na. Ate May, bakit niya binendahan ang katawan niya nang wala namang sugat? Fake ambush. Okay, Kuya Henry, wow, thank you for sharing your blessing. Dark Oasis. Dark Oasis ba yan? Ewan ko ba kay Kulaong lahat ng sinasabi niya para lahat naman sa kanya. Okay. Oo, Ate Bergie, taga doon si DJ Byron sa Florida. Taga doon yan. Sa Jacksonville. Nagja-Jollibee yan. Ganyan ang sinasabi ng mga scammers Awesome. Okay. Glenn RD, shout out. Topic, Sir Mac, anong pinakamalak lang ginawa sa inyo ni Baho?
Yung pinagtangkaan po kami na ano, ano daw kami, ipapatumba. Tapos sa akin, dudukutin daw ako dun sa Malaysia. Yan ang sabi niya sa akin. Eh, alam ko naman hindi totoo. Eh, siya nga hindi makalaya noon eh, dudukutin pa ako. Dito nga ako sa Pilipinas, walang dumudukot sa akin eh. Dark Oasis, wala naman sinabi si MG, nakakasuhan niya ang biktima ni Sabi. Sabi ni MG, palalagpasin niya lang yung paninira sa kanya ng biktima ni Sabi. Tama po. Sunny side up egg plus hotdog. Ay, ako meron kami dito fried chicken, saka yung ano, yung asawa ko nagluto ng isaw ng manok. Pinirito. Yan ang gusto ni Norman, mainis kayo sa kanya, pero lugi pa rin siya kasi halata sobrang stress na niya. Agta na gwapa. Dami ng blackhead sa iyo. James Kun, sarap laplapin at putulin. Yak! Yak, James Kun. Putulin na dila ni Pikulaong para lang naburarat. Tapos ipakain sa mga hito niya. Nako. Tingin ko yan si Sabi, stage play ni Kulaong yan. Planado ata nila yan, kaya alam niya na mataba. Baka nga.